Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking update. OMG Pilipinas delikado. PBBM na alarma sa pasabog ni Senator Amy Marcos. Trump nag-warning. Yan mga kababayan, at ito sa thumbnail po natin, umamin ang traidor. Nako, Trillanes sasampalin sa publiko. Yan mga kababayan, ito. Dahil nga po itong si former Senator Trillanes ay umattend, no? Diyan sa Quad Committee na yan, ginawang resource person. At hindi napigilan ni dating Pangulong Duterte. Nako, muntik nang mabatukan ng mikropono. Yan, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto pa, itong si, hindi ko akalain to, nagulat din ako dito kay Congressman o Representative Abante. Binira si Trillanes. Eto mamaya, bigyan po natin ng reaction para makita nyo rin mga kababayan. So eto, unahin na po natin itong dating Pangulong Duterte, muntik ng batukan. Sa sobrang inis, galit itong si former Senator Trillanes. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Teka lang. Of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Thank you very much, Sir, I have to Senator respond Trillanes. to this guy. Former President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko siya sa publiko. hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. So yan mga kababayan, yan po ang naging eksena dito sa kamera na kung saan ang pag-attend, no? Kasi itong si former Senator Trillanes mga kababayan, no? Naglabas po ng mga bank accounts, no? Bank accounts po yan mga kababayan, no? Nilabas ni Trillanes. At di umano, ayon sa kanya ay ginagamit itong mga accounts na ito sa drug trade ng mga Duterte. Ibig sabihin ngayon, si Pangulong Duterte pa ngayon ang drug trafficker, ayon po yan kay former Senator Trillanes, no? Well, anyway, wala namang naniniwala sa taong yan. Anong kapalit daw? Sampalin ka sa publiko. Alam ka namang ibigay lang yan sa iyo nang walang kapalit. Alam niyo ba mga kababayan na meron pong tinatawag pala na bank secrecy law, no? At ngayon, saan nakuha ni Trillanes itong mga ganitong impormasyon na hindi niya naman account naman ito ng mga Duterte? Mananagot po ang empleyado or kung sino man na nagtatrabaho dyan sa bangkong yan, no? Dahil po sa Bank Secrecy Act, bawal po i-disclose, no, sa ibang tao ang mga ganitong bagay. Eto mga kabayan, dahil nga po riyan, eto pakinggan po natin itong si Abante, Arbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes, if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not, hindi po, Mr. Chairman. but you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to... So, Mr. Chair, Yes. this man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country
has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad is barbers. Na lahat po tayo nagmamahal sa So yan mga kabayan, dito no, hindi po ako magiging against or hindi po ako magiging hindi po ako salungat dito sa sinasabi ni Representative Abante, no. Oh, eto nga 'di ba sa thumbnail natin yung umamin ang traitor. Eto pa lang si Trillanes ang traitor sa ating bansa. Mga kababayan, biruin mo Hindi natin alam, no? Kung noong itong nasa serbisyo pa si Trillanes ay kumukuha ng mga impormasyon at ibinibigay sa iba. Dahil ngayon, mga kababayan, nakita po natin, no? Na siya pala ang nag-feed ng mga information kasi may konektado daw siya sa ICC. Hindi siya nagtatrabaho sa ICC but he is connected to ICC. Trahidor kang hinayuta ka, Trillanes, no? Tama po yung sinabi kanya na Abante na you are part of the armed forces, no? And yet, no? Ikaw ay isang patriot, no? Makabayan ka, makabansa ka. Pero bakit nagsisilbi ka? Sa hindi natin kaano-ano. Wala nga ni isang patak ng pagiging isang Pilipino itong ICC na ito. Tapos doon ka pa kakampi. 'Di ba? At wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. So yan po ang nakakapagtaka dito. So doon naman po no sa bangko, mga bank accounts na yon, di ba dapat kasuhan na itong si Trillanes, no? Kasi nilabag niya ang bank secrecy law. Paano niya nakuha yon nang walang waiver, mga kababayan? Kung sino man po yung nagbigay doon kay Trillanes ng ano na yun, ng mga bank accounts, no? Ng mga information ng mga bank accounts na yun, kailangan rin po kayong managot. Hindi po pwedeng pabayaan na lang yan. Kasi ang mangyayari po, kapag pabayaan nyo lang yan, maaaring gayahin yan, no? Kaya nga may batas tayo di ba? Para hindi lumabag sa batas. Para ito ang maging guide natin. Pero bakit itong si former Senator Trillanes ay lumalabag sa batas? Dapat po ba siyang kasuhan sa paglabag ng Bank Secrecy Act or Bank Secrecy Law? Well, anyway, no? Kasi nga po, ito rin ang naiisip ko. Maybe, hindi po siya makasukasuhan, no? Kasi hindi naman totoo yung mga bank accounts na yan. Yun lang ang naiisip ko Kasi kung totoo yan ng mga bank accounts na yan, mga kababayan, ikinasuhan na ito ng Bank Secrecy Law Act, di ba? Nalinabag niya. Ano bang tawag dyan? Ayan na nga yung batas. Yan buong batas na linabag niya. Di ba? O ibig sabihin, fraud yan na mga hindi totoo yung mga dokumento na yan. Kasi kung totoo yan, nakulong na itong si Trillanes at yung nagbigay sa kanya, kung sino man yun. Ano sa palagay niyo mga kababayan? May point ba tayo? Well, anyway, ito po. Pasabog po ni Senator Amy Marcos. Ito, pakinggan po natin. Tumatakbo itong senador. Pero alam niyo na kung anong gagawin. Isang Marcos po ito Baka makaupo na naman po ito. Pero anyway, ito, pakinggan po natin ang video ito. Pag-usapan natin ngayon ang mga pananaw ni Senator Amy Marcos. May nakikita siyang matinding problema na haharapin ng ating bansa, na ang mag-suffer ang mga kapwa nating Pilipino, at nanawagan siya sa administrasyon ng kanyang kapatid, ang Pangulong Marcos Jr. Let us not wait. Sabi niya, matindi ang kanyang pahayag. Let's not wait for the hammer to fall. Prepare now. Baka daw mahulog ang martilyo, mapukpok ang ulo, ay di maghanda ka bago ka matamaan. So,
ano ba itong nakikita niyang peligro? Ano ba itong nakikita niyang delikadong sitwasyon sa ating bansa? Okay. Dito sa Manila Standard, title, Amy Marcos raises alarm on implications of a Trump presidency. Related ito sa pag-upo ni President Donald Trump sa White House. Ano bang meron kay Trump at delikado ang Pilipinas, mga kababayan? Si Pangulong Donald Trump, no? President Trump, mga kababayan, ay ang prinsipyo niyan parang si former President Duterte. Ayaw niya rin po sa mga illegal drugs na yan. So ano pa ang pwedeng mangyari dahil ba sa si Trump ang totoo kasi naaalarma sila, no? Kasi ang sinuportahan po nila yung kalaban ni Trump natalo. Paano yan ngayon, no? May makikitang mga footprints, mga kababayan, na magkasama itong kalaban ni Trump as si President Marcos. So kung ako si Trump, no? Ano ang iisipin ko? Di ba? If I'm not mistaken, January 25, 2025 ba? Basta. Last week of January, pag-upo ng bagong presidente sa White House. So, dahil sa pagkapanalo ni President Trump, magkakaroon ng shift of policy, magbabago ang palisiya ng bagong administrasyon. Kaya sabi ni Senator Amy, ang administrasyon ng kanyang kapatid ay maghanda sa may mga masamang epekto sa ating bansa, lalo na mga kababayan nating Pilipino pag-upo ng bagong presidente. Okay. Number 1, na nakita niyang problema, itong pangako ni President Trump na magkakaroon ng mass deportation ng mga illegal immigrants. Kung i-compare natin kay PRR. So anong problema niyo dyan illegal Pag illegal po, no? Ibig sabihin illegal. Wala tayong problema. Dapat legal po ang mga Pilipinong pumupunta doon, mga kababayan. Ngayon kung illegal po silang pumunta doon, baka human trafficking na yan. Di ba? Kasi hindi po legal Kailangan legal. Ano masama doon? Bakit delikado? Marami bang Pilipinong illegal doon? Nanalo si PRRD, yung kanyang plataforma is lalabanan ang droga. Si President Trump naman, malaking problema sa US yung mga illegal immigrants. Of all nation, maraming nationalities na mga illegal doon. Isa na doon, mga kababayan nating Pilipino. Nanalo siya. Yun ang kanyang promise. Maraming Amerikano na... So meaning, mga kababayan, ang gobyerno po natin ay may data. Kasi ngayon pa lang na nababahala na po si Senator Amy Marcos. May data po ang ating gobyerno about dito sa illegal immigrants na ito. So ngayon pa lang, mga kababayan, pauwiin nyo na yan. Baka kung ano pang mangyari dyan di ba? Kung inaakala nyo illegal, wag nyo na pong pasukan yan. Di ba? Ang hirap din kasi sa Pilipinas, walang trabaho Kaya talagang mapipilitan po talaga kahit illegal yung pupunta pa rin at pupunta. Lalo na kung malaki po ang sahod doon. Di ba? Mapipilitan po yung ating mga kababayan dahil wala naman pong trabaho. Na nakikreate ang ating gobyerno. Yan, babalik na naman po sa inyo. Babalik na naman po sa inyo yung sisi. Yun lang po yun Ayaw nila yung ganun, yung dinadagsa sila. Daming mga millions of illegal immigrants ang nandun sa US. Kaya maraming bumoto kay President Trump dahil sa promise niya na lilinisan niya ang Amerika ng mga illegal immigrants.
ito yung malaking kasalanan ng Biden administration dahil pinabayaan nila, naging maluwag sila sa kanilang mga border, kaya ang daming pumasok. Okay, sabi ni Senator Amy, ngayon ko lang nalaman na currently, sabi niya, more or less may 200,000 undocumented Filipinos. They are at risk na i-deport sila ng Trump administration. So mga kababayan, first and foremost, bakit undocumented yan? Bakit nakalabas ng undocumented? Meaning, there is a human trafficking? Mga kababayan, na nangyayari sa ating bansa? 200,000? Di ba? Undocumented. May record ang ating gobyerno, ano ang gagawin? Hayaan na lang ba yan? 200,000 na yan? At maybe, mas marami pa yan. Kasi minsan, lumalagpas pa, di ba, sa record ng government, yung mga actual. Ang tanong natin, matagal na palang merong ganyan, di ba? Yung mga undocumented, at alam nyo naman pala, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Ano ang ginagawa ng ating gobyerno para po sila ay magkaroon ng dokumento at maging legal? Yun po ang tanong dyan, mga kababayan. Kaya kailangan talagang ngayon habang maaga pa lang, no? Gawin na po ng gobyerno natin ang lahat ng makakaya, no? Para matulungan po itong ating mga kababayan, kawawa naman po. No? Well, anyway mga kababayan, ano pa po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.